Samahan niyo po ako ngayon upang pag-aralan ang salita ng Diyos bilang ilawan ng ating landas at ito'y naisulat sa ating ikatututo, kinasihan ng Diyos at nagagamit po sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang ating teksto po ngayon ay nasa Lucas 8:22 hanggang 25. Ang detalye ng talatang ito ay tungkol po kay Jesus kasama ang kanyang mga disciples para tumawid sa kabilang ibayo, sakay ng bangka. Nang sila ay maglayag na, nakatulog po dyan si Jesus. Habang bumugso naman ang malakas na hangin, unos at alon. Natakot sila at ginising nila si Jesus. Tumayo naman si Jesus at sinaway ang hangin at alon at biglang bumuti ang panahon. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay paano natin makikilala si Jesus ng mas malalim. Mayroon po akong 4 na isi-share sa inyo. Una, sa panahong maglalaan ka ng quality time sa Kanya. Sa Lucas 8:22, isang araw, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo, at ganoon nga ang ginawa nila. Pansinin po natin, yung salitang kasama at salitang tayo ay nagpapahiwatig ng panahon o time na kasama mo siya. Kaya mas lalo mo siyang makikilala. Yung mga alagad ni Jesus, kung hindi nila kasama si Jesus, ano ang matutunan nila? Wala silang malalaman tungkol kay Jesus. Halimbawa, marami ka mang kilalang sikat o mga artista, pero hindi mo kilala ang pagkatao nila. Maliban na lang kung kasama mo sila sa araw-araw. Kaya hindi po sapat nakilala mo lang si Jesus sa pangalan. Dapat mag-spend ka ng maraming panahon sa Kanya. Diyan mo po siya makikilala ng mas malalim. Kaya, ang ating gagawin ay manalangin tayo araw-araw, magbasa ng Bible sa araw-araw, magkaroon ng devotion, makinig ng mga message ng Panginoon, at laging dumalo sa mga Bible study or dumalo sa ating pagtitipon every Sunday. Kasi sinabi po sa 2 Pedro 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. So paano natin makikilala si Jesus ng mas malalim pa? Sa panahong maglalaan ka ng quality time sa Kanya. Pangalawa po, sa panahong may mga dumarating na bagyo sa ating buhay. Lucas 8:23, nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na bagyo at ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya't sila ay nanganganib na lumubog. Now, maliban sa bagyong literal na ating naranasan, mayroon ding spiritual na bagyo na dumarating sa ating buhay, tulad ng pagsubok, problema, kahirapan, pang-aapi, pag-uusig. Maaaring maituturing natin itong panganib sa ating buhay o baka tayo ay lumubog. Pero dito mo mas lalong makikilala si Jesus kung dumanas tayo ng bagyo sa buhay. Kasi alam naman po natin na hindi tayo matitiis ng ating Panginoon. Sasakluluhan niya tayo, iingatan niya tayo hanggat gusto pa niya tayong mabuhay dito sa mundo. So paano natin makikilala si Jesus ng mas malalim pa? Sa panahong may mga dumating na bagyo sa ating buhay. Pangatlo po, sa panahong ikaw ay lumapit at humingi ng saklolo. Lucas 8:24. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, lumulubog na po tayo. Sabi nila, bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. May mga panahong iniisip nating mabagal ang saklolo ni Lord, na para bang natutulog lang siya
Ngunit, sinusubok lang pala tayo. Marami ng beses na si Lord nag-provide ng mga pagpapala sa atin, marami tayong natatanggap. Hindi pa ba ito sapat para mas makilala natin siya ng lubos? Paano natin makikilala si Jesus ng mas malalim pa? Sa panahong ikaw ay lumapit at humingi ng saklolo. Pang-apat po, sa panahong nasaksihan mo mismo ang kanyang mga himala. Lucas 8:24, nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, lumulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Sa buhay din natin ngayon, si Jesus ay nagpapatigil ng bagyo sa ating buhay. Nagpapatigil ng mga maitim na hangarin, nagpapatigil ng mga nang-aapi, sa mga mang-uusig, sa mga manghuhusga, sa mga may sakit o karamdaman, sa mga problema. Dito po natin mas lalong makikilala ang ating Panginoong Hesus. Ang taong tunay na mayroong pagkakilala sa ating Panginoong Hesus ay tunay rin ang kanyang paglilingkod kay Hesus. Kaya paano natin makikilala si Hesus ng mas malalim pa? Una, sa panahong maglalaan ka ng quality time sa Kanya. Pangalawa, sa panahong may dumating na bagyo sa ating buhay. Pangatlo, sa panahong ikaw ay lumapit at humingi ng saklolo. Pang-apat, sa panahong nasaksihan mo mismo ang kanyang mga himala. Hanggang sa muli, inaanyayahan kitang manood at makinig sa aking Bible study dito sa aking YouTube channel at sa Facebook page. At para lagi kang ma-notify sa aking mga susunod na video, paki-click na lang ng subscribe button at pindutin ang notification bell at piliin ang all. Nasa baba po yan. At i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page. Salamat sa inyong walang sawang panonood at pakikinig. Tayo magkita-kita naman sa aking mga susunod na videos. God bless everyone.